Usually, again, pag mga kinabukasan ng mga party, lalong-lalo na sa bagong taon, hindi nawawala yung mga leftover na liempo. Meron din tayo dyan yung mga ham. So kadalasan, kung ano-ano na lang talaga yung naiisip natin para ma-extend or hindi masayang, and of course, ma-utilize pa natin yung mga leftover foods natin. Ito isang diskarte rin na pwede ninyong i-consider. Is basically, pagsasama-samahin lang natin sila. Lalagyan natin ng bell pepper, keso, present natin ng kakaiba. So ito yung ating ham and pineapple cups. So we have here our bell pepper. Cut lang natin ito. Yung ating leftover na grilled liempo, cut lang din natin ito ng maliliit. Then yung ating ham. Ito yung mga pampaswerte natin sa pagsalubong ng bagong taon. Yung mga pinya natin. Siyempre, hindi nawawala yung pinya dyan. Kuha lang tayo ng portion. Again, everything that we have here, mga mostly leftover, kadalasan masasayang na lang. For other items, like what I normally do, kagaya sa mga pinya, ibang prutas, I freeze it para pag kailangan ko siguro ng fruit shake or anything na healthy pero filling, yan. I could easily whip it out from my freezer tapos biblender ko lang kasama ng gata siguro, cream. Pero ito, wala tayong ibang gagawin doon sa mga ingredients natin, pagsasama-samahin lang natin. Kasi 'di ba, meat nag-grill pa, tapos yung smokiness pa from our ham, tapos biglang may tamis from our pineapple, tapos bell pepper. Magandang combination yan. Sure win, ika nga. And another leftover item na kadalasan hindi na natin alam kung ano pang gagawin natin is lumpia wrapper. What I'm going to do, para lang din matulungan yung bigay ng other texture sa kanya, yung pagpapalutong, ika nga, babrush lang natin ito ng mantikilya, both sides. And then, we will snug it. Shoot natin doon sa parang pinakahulma ng ating pan. And then, scoop na natin yung ating filling. And of course, to make everything excellent, lalagyan natin ng cheese. Again, another leftover item na karaniwang natitira sa mga cheese platter natin. Kahit hindi ko pa sinasalang to, na-imagine niya kung gaano ka-heaven itong ginagawa natin. So, pasok na natin sa oven. Siguro, I'll give this around 15 to 25 minutes para mag-crisp yung ating lumpia wrapper at of course, ma-melt yung ating cheese. Very good. Papizza na to siya pa. Oo nga eh. No? Just last year, ang Michelin Guide, isang prestihiyosong food guide sa buong mundo, ay nakarating na nga sa Pilipinas. At maraming restaurants at kainan ang nabiyayaan ng Michelin Stars, Bib Gourmand, at Michelin Selected Citations. Isa sa mga hanay nila ay ang Esmeralda Kitchen, a Filipino restaurant sa pagitan ng Quezon City at Maynila. My gosh, maiyak-iyak kaming lahat. Si Mom was actually in the event mismo to attend as the representative of Esmeralda. My dad and I were in the same hotel, pero sa hotel room, watching the live stream. Grabe yung dasal, yung iyak, yung sigaw namin. Siyempre, very thankful kami. Nakakatuwa, nakakataba ng puso kasi actually mga customers namin na old
nagtasisitawagan sila para Just to congratulate. congratulate. Sa kanyang first food adventure dito sa Farm to Table, award-winning restaurant agad ang pinuntahan ni Sean Visagas. Pero bago kumain, samahan muna natin siya sa kusina para tuklasin ang sikreto sa likod ng masarap na empanada ng Esmeralda. So Food Explorers, dito tayo ngayon sa Esmeraldas. Siyempre may bake shop sila, freshly baked cakes, and siyempre may mga pastry, pero hindi nagpapawala dyan ang empanada ng Esmeralda. Siyempre ngayon, tuturuan mo na ako. Yes po. Ganyan. Yes po. And balik. Open palm. Yes po. Madiin? Hindi naman po. Masyado. Sakto lang. Okay. So ang susunod na ito, maglalagay na tayo ng filling. Yes. Okay. So ilang grams ulit? Grams po. 60 grams ng filling nila. Ipapatay ko siya dito. Finish pa. So, samahan nyo kami, lulutuin namin, i-deep fry natin. Yun. Ito yung una natin gawa. Ayan. Siyempre may room for improvement pa tayo dito. So, tatry natin ngayon 2 minutes. Kasi yung una natin medyo slightly overcooked. Food Explorers, per piece pa lang ang empanada nila dito. So, talagang walang masasayang. No? Hello Food Explorers! So eto na. Kainan na tayo. Pero syempre bago yan, papakilala ko muna sa inyo ang owners ng Esmeralda. Una si Tita, Tita Ann, and syempre si Cara. Congratulations sa 40th Thank anniversary you. ng Esmeralda. And since kayo po ang may-ari nito, saan po tayo magsisimula? Napakadaming pagkain. Sa appetizer. Appetizer. Meron Ano kaming dito? crispy quesong puti. Yan ay filay namin yung quesong puti. Tapos yung aming squash blossom. Alam mo yon yung bulaklak ng kalabasa. Okay po. So yan So, ito yun. siya actually. Meron yung cream So, sa loob. Initial bite ko, very smooth yung kagat ko. Medyo nag-melt sa mouth yung cheese. Squash flour nito. Deep fried. Yan. Tada! Tinatry ko i-describe yung lasa dito, pero hindi ko ma-describe kasi ang dami Okay. nangyayari. Pero yung positive, in a positive way, ang dami nangyayari. O, simula pa lang yan. Simula pa lang yan. There's Kasi number saan one tayo pa lang. susunod? Kaya, saan tayo susunod? Let's try the Dinamita Pops. Okay, so ito yung sinasabi ni Tita na parang Shanghai lumpia roll. Yes. Correct. Pero So, your own, ano. We tama. made it into a pocket Okay. or pouch. Cheers. Parang lahat to may own personal twist ang Esmeralda. Who thought of that? Sino Well, nakaisip na? Ganun talaga kasi ako magluto sa bahay. Parang nag-iimbento, dapat familiar pa din, pero kailangan may depth. Actually, yun yung kaya siya Esmeralda. Kasi parang, di ba, lumang Filipina na pangalan, tapos kala mo luma, pero parang parang lolang may ano. May own distinct Yes. flavor to it. Yes. Okay. So, lagyan natin ng gulay ang ating katawan. So, salad. Salad. Salad number 1. Gumagawa rin kami ng sarili naming longganisa. So, 2 longganisa yung nasa loob. So, para ma-highlight siya, I'll mix gumawa it kami na. ng sarili naming version Si ng Emma. tokwat longganisa. have your big tokwat longganisa. baboy. Oh. Garlic longganisa. Yes. So, imbis na tokwat baboy, Ako, madami tokwat kang longganisa siya. And then, totoo, favorite ko ang garlic longganisa. So there's garlic and sweet and spicy combined together with our parang the usual tokwat baboy sauce. At syempre, perfect bite. Kamusta? So, may pinapanood lang natin. Oo nga eh. Gusto ko makita yung kanyang After naman ng salad, may isa pa tayong salad. Yes, Yup. ito ang pinaka-exciting na salad. Ensalada rin ba to? Filipina. Correct, ensalada. Ensalada Kasi yung una, Tita, Filipina. ensalada din yan eh. Oo. Pero ito, ensalada Filipina. Tapos alam mo kung anong inspiration yan. Ay, Ay. pinakbet. Okay, ang sikreto dyan ay actually andun sa sauce. So kasi naisip Kailangan ko, ng sauce. parang napakahirap. Try mo yan. Oo, napakahirap i-present, di ba, yung na maganda.
yung aming homemade bagoong. Homemade bagoong. Oo, na hiniluan namin ng mustard at saka ng pineapple juice. So, yan ngayon, ilalagay mo doon. So, may experience mo, may vegetables at the same time, yung bagoong. So, para siyang pinakbet. Bakit pinakbit? Kasi dapat pag nag-iisip ka ng isang menu, dapat madaling ma-source. So, dapat common, dapat madaling siyang makuha sa palengke. Lahat yan locally available. Since we're a Filipino restaurant, we make sure that at least 80 to 90% of our ingredients are locally sourced, no? Kasi the flavors of yung pagiging Filipino, hindi naman yan lalabas kung hindi naman talaga dito lahat kinukuha. Tapos, we really inspect our suppliers sa vegetables naman. We also inspect kung saan ang gagaling at make sure din na most of it are actually galing sa Baguio. Nasa premium ingredients din ang paglabas ng masarap na pagkain. Nagpapatuloy ang food trip ni Sean Bisaga sa Esmeralda Kitchen. Ngayon, handa na siyang husgahan ang putahing may special mention sa website ng Michelin Guide. Gusto mo bang tikman muna yung naging paborito nung nag-inspect sa amin ng Michelin? Ang sabi niya, ang must try daw sa amin ay ang dinuguan at puto. So yan. Puto at dinuguan. Ang nasabi talaga nila, a must try is the dinuguan. So hindi kami masyado naglaro at iniba yung lasa. I think yun yung isa sa mga hinahanap nila na mailabas yung ano ba talaga ang totoong Filipino food. Puto namin, we fry it kasi we wanted to give parang a textural component. So pag kinakain mo yung dinuguan, kakagat ka ng puto na medyo crispy. So yun, susubukan na natin ang isang Michelin recognized. Wow! Bago tayo pumunta sa susunod nating pagkain, kakagatan ko muna itong balik nito, syempre. Dip natin dito sa sauce. Crunch check muna tayo. Ayun. Sobrang crunchy. Success. Susunod na tayong pagkain, which is... Kare-kare. Kare-kare. Yun. Mahilig ako sa litid. Okay. Okay. And yung kagat ko dun sa litid, hindi siya ganun ka... Kunat? Tunat! Pero saktong-sakto lang yung lasa. Lambot. Yung lambot and yung lasa. So, ganyan ka-detalye ang luto namin. Talagang binabantayan bawat component. So, ito, iniluto namin siyang torta. Tapos, marami yung nagaganap na component. So, minodernize ng konti kasi medyo meron na yung nori, parang Japanese. Ask ko lang, tita, ano yung sauce? Kasi yun yung umabot ng mata ko. Ito ay ketchup mayo sauce. Ketchup mayo sauce. Okay. Yes, kasi di ba ang torta, Or homemade ketchup. Homemade. Di And ba ang first time ko makakita ng ng bright orange na Ketchup. na ketchup mayo. So sa menu, tita, kung gusto nila orderin to, anong pangalan na ito? Torta Torta Ilocandia. Torta Ilocandia. So sa mga Ilocano na nandito, malapit dito, saan ba tayo, tita? Nasa Mayon. Mayon Street? Yes. Malapit kami sa Welcome Rotonda. Kami ay borderline ng Quezon City at ng Manila. Yes. May maasim. May mangga din siya. May mangga. Manggang hilaw. Manggang Kasi hilaw, dahil pinapa- free natin siya. Oo. So, ganun. Palagi namin iniisip. Ano Pinabalance yung automatically babalance? yung tayo. Oo. Okay. Ano yung pambalansa dun sa lasa? Proceeding, tita, ito na yung paborito ko. Ito ang binagoongan. Pero ang tawag namin dito ay two-way. Bakit siya two-way? Because meron tayong inadobo muna namin yung baboy sa puti. Pagkatapos namin siyang i-adobo sa puti, meron din kaming grilled pork na inihaw muna. Tapos pinagsama yon, gumawa kami ng kinameltisang sauce at bagoong. Enjoy na Enjoy! Napaka-creative mo, tita. Honestly, Food Explorers, kung gusto nyo gumaling magluto, pumunta kayo dito, tapos kausapin nyo si tita. Kung wala dito si Cara, para explain sa inyo yung mga pagkain. Pero, grabe, sa sobrang sasarap ng mga pagkain, tita, meron pa ba? Parang yun na. Meron. Meron pa, tita. Meron pa. Yung niluto ko kanina na empanada. Ako! Yun pa. Siyempre, eto Oo. yun. Ito yung sinamahan tayo ni Chef Waldo. Medyo
may room for improvement yung una, pero eto na yun. Medyo nag-improve naman, tita. Oh. Pasado na ba? Isa-serve na mo to, tita, sa mga guests mo. Yung sunod, hindi ba? At dahil may pastry shop din ang naturang restaurant, diners can cap their meals with a satisfying coffee and dessert. Napakalawak ng pagkain Pilipino at napakalalim. Tapos napakarami pang pwedeng gawin na nakikita natin na ang pagkain Pilipino ngayon, hindi na yung dating simple lamang ang presentasyon. Mas maraming flavors na pinalalalim by different processes. Pero ang mahalaga dyan ay huwag kalimutan yung lutong makaluma. Kasi andun yung linamnam, andun yung lasa. For her to actually, put her passion into a business such as Esmeralda. It's so fulfilling to see how my mom has grown the business. That her passion is not just shared within us, the people close to us, but also to people that we don't know. And then thus, we're making our family much bigger. Naisip ko lang, hindi tayo gumawa ng isang dish na nagre-represent dun sa produce na meron dito sa Gabby's Farm. Gawa lang tayo ng nilagang bibe or nilagang pato. So ito yung ating farm-raised na pato. Portion lang natin ito. Ready na rin natin yung ating sibuyas, yung ating bawang. So okay na yung ating meat, okay na rin yung ating panggisa. Painit lang natin yung ating pan with some oil. Sear lang natin yung ating duck. Next up, sibuyas at bawang natin. Season lang natin ng patis, tsaka paminta. And then, buhusan natin yung ating water. And then, lulutuin natin to over low fire. More or less, siguro mga 1.5 hours. And then, right before natin makuha yung oras na yon, saka natin i-ready yung ating mga gulay para ilagay naman. So ito lang naman yung broth ng farm-raised duck. Diba? Kita nyo, nagmamantika doon sa harap, yellowish. So hindi yan yung normal na itsura ng mantika na galing sa gisa. Ito alam mo, galing mismo doon sa napakataba nilang bibe na dito mismo inalagaan. Almost done na yung ating dish. Ihahalo lang natin yung mga na-harvest natin dito mismo sa farm. So since dahil nilaga ito, gusto ko ng sweet element. Bigyan tayo ng saba. Yung ating upo. I think ito yung isa sa mga charm natin dito sa farm to table. Yung mga ganito, yung mga usual combinations ng mga bagay-bagay na hindi natin kadalasan natitikman saan-saan. Pero dahil nga yung style natin ng pagluluto is nakaayon sa kung ano yung binibigay ng inang kalikasan, nadidiscover natin na pwede naman pala. Dahil neutral lang naman yung lasa nila, aside sa, of course, sa saba na may sweetness, dapat mag-work sila kasi hindi sila magkakontra, ika nga. Hindi kagaya ng ampalaya na medyo masungit. Gusto niya siya yung bida. Ihalo na rin natin yung talong. Kasi, why not? Sitaw. Siyempre, pati na rin okra. So
So ito na yung mga gulay natin. Papayakap lang natin doon sa napakasarap na sabaw na meron tayo. Papasimmer lang natin to more or less mga 5 to 8 minutes. After nun, pwede na mag-plate. Bebe! God. Diba? Sila ang bantayog ng pagkaing makabayan, ang kampyon ng kalan, handang tumuklas ng bagong lasa. Bumubuhay sa tradisyong kanilang kinagisnan. Lasapin natin ang kwento ng bawat kusinhero. Fiesta kainan kasi yung family namin, mahilig kami pumunta sa mga fiesta, kahit sa Cebu pa yan. So, yun yung pinangalan ko. Then Cubao, naisip ko, parang lahat ng napuntahan ko, merong sakayan pa Cubao. So sabi ko, okay Cubao, parang feeling ko naman alam nung lahat ng tao na. So alam nila na may fiesta kainan sa Cubao pag pumunta sila ng Cubao. It's from our mother na tindera dito sa Cubao. Then nagkaroon siya ng pwesto way back 30 years ago. So as a family business, doon na rin kami na open ay na magkaroon ng food business this year. Ngayon, nagkaroon siya ng pwesto. So simula nung nag-grade 4 ako, inopen na niya yung eye sa amin na magkaroon ng mga food stalls. Kaya we open different stall here in Cubao. Tapos one of it is itong fiesta kainan sa Cubao. Mula sa kabuhayang sinimulan ng kanyang ina, pinagyabong ni Leonie at ng kanyang mga kapatid ang food business na minana nila. Pero bago nila nakamit ang tagumpay, may sinuong din silang hirap. Ako yung nagkakaha para sa kanya, then yung mga brother ko yung nag-i-slice. May mga staff naman siya. However, kami, tinutulungan talaga namin siya doon sa business niya. It's like sama-sama kami doon. At nang makatayo sa sarili niyang mga paa, ang kanyang family business ay hindi lang niya binigyan ng expansion, sinamahan pa niya ng innovation. As a seafood owner, yung mother ko, syempre yung mga alam lang ng mother ko is the usual na benta sa palengke. Then na-innovate namin siya by doing online, by doing it provincial shipments, and yung mga wide variety. Ano talaga namin yung Filipino food, preferred namin since yun nga, mahilig kami sa pumuntang fiesta. Syempre sinaserve doon mga Filipino food. Yung mga special namin is yung mga everyday talaga na hindi mawawala doon sa menu namin is yung mga pork sisig, dinakdakan, yung caldereta. Kasi it feels like hindi ka naman araw-araw magluluto ng pork sisig eh. Kasi pumupunta kami ng party para sa lechon. So sabi ko, okay, hindi na kailangan pumunta ng tao sa party para kumain lang ng lechon. Makakabili sila ng 150 na may lechon, rice, tapos soft drinks dito sa Fiesta Kainan every Friday. We don't see ourselves na parang, oh, business owner na ako kasi ganun yung instinct ng iba, di ba? Business owner na ako. It's like, okay naman. Pero syempre, mahirap pa din yun. Mahirap pa din nasa business owner. Pero it's good kasi nagagawa namin yung mga gusto namin na businesses. Kumbaga, love talaga namin yung work namin.